ako yung in charge sa mga volunteers, operations, ano ginagawa nila. Noong time na may bagyo, nakita nyo kanina sa slides, yung disaster relief. For all the days na nandun po ako, I was making sure na we had enough volunteers na safe yung pagdating nila sa areas and safe yung pagbalik nila dito. Ngayon, ituturo kayo sa facilities namin. Makikita nyo na POS actually might be a bit bigger than you thought. Kasi galing sa harap, lalo na sa gate, parang maliit lang. Tapos pagkakit nyo, ang haba pala. So makikita natin, we have animal areas. Siyempre, mainly, we have areas for people, for volunteers. And you might not know this, but we actually have our own clinic as well. So yun. Unahin na lang natin is yung multipurpose hall, which is kung saan kayo nanggaling. So dito sa multipurpose hall, dito namin ginagawa yung mga seminars, orientations, talks, parang ganito with FWD. Dito namin ginagawa lahat. If ever we have any events, usually dine-decorate namin yan para maging appropriate for events. Isa ng event na ginagawa namin yearly is yung first date. It's a Valentine's Day event or Valentine's Week event na pwede ka makipag-date with either a cat or a dog. For small donation lang. Ganun. May free food for the cat or the dog and para sa inyo din po. You get to take pictures, spend time with them. So it's a good way to help kasi ikaw, you get to spend time with a little fur baby, tapos you get to spread love, yung love din ng animal makuha mo, tapos nagdo-donate ka na rin sa us. So that might be something you'd like to look forward to sa darating na February. Every year po yan. Other than yung multipurpose hall, dito po sa harap, we have our merchandise area and yung front desk. I think nakita ko some of you may merch na. I saw a lot of tote bags inside. Thank you for buying kasi all the proceeds talaga go directly to POS. So malaking tulong din po yun. So ito naman, ito yung admin office namin. So sa admin office po, ito po yung pinaka-back-end ng lahat ng operations namin. So kanina, na-explain ni Ms. Sharon na we do a lot. Parang medyo mahaba nga yung listahan na binigay niya. Mga legal, assistance sa mga tao, fostering, adoption. Ayun, so we do a lot. Pero bago namin magawa yun, dito namin ko na-process. And kung makikita nyo po sa window namin, sobrang understaffed kami sa POS. Dito, sa loob right now, we have 3. Tapos we have Andy, which is doing tours, Ms. Sha. And I think there's another one na nasa dogs right now. So sobrang onti po ng staff namin. Kaya malaking tulong po talaga yung volunteers kasi yung iba po sa kanila assigned to answer inquiries, yung mga emails. So may nagrereklamo na, ay, may nakita po ako na ina-abuse. Ano po gagawin ko or pwede ba natin kasuhan? Wala po tayong magagawa option. Hindi po namin yung pinaprocess. So thankfully, we have volunteers na tulong sa amin para ma-process yung dito rin po, if ever interested po kayo, meron tayong rates natin sa vet clinic. So, are you animal owners, pet owners, pet cat, dog? Dog. Dogs. Cats. Cats. Meow. Kapunta po ba ang pets ninyo? Yes? Yes. Yes, yeah, okay, good job. Pero yun po, if ever po, pabili po refer yung friends nyo or family, low-cost clinic po kami dito sa POS. So, magkano po yung pakapon ninyo sa animals ninyo? Can I ask, do you remember, let's say isang cat, naalala niyo po ba? 1,000 po. Saan po kayo nagpakapon? Biyaya. Biyaya, okay. Biyaya. 12. 12. Because she's a senior, so kailangan na. Yeah, extra po talaga. Yeah. Yun nga po, well, lucky po kayo kasi sa Biyaya po kayo nagpakapon. Yeah. Okay din po sila sa Biyaya. Also, yeah. Okay. Swerte po kayo, yeah. Kasi yun nga po, like sabi po ni ma'am, yung mga ibang spay and neuter, umabot po yan ng 5 digits. So, kami po, yung nabalitaan namin is mura na yung 6,000 for a male cat. So, yung males usually mas mura talaga yung pakapon sa kanila. Kasi yung genitals nila nasa labas na. So, mas madali talaga. Tapos, pag female, mas mahal pa. Dito po sa POS, ang kapon natin for a male cat, na puspin, na healthy, is 700 pesos. Oh. So, hindi nga aabot ng 1,000. 1,000 po for a female cat na puspin. May additional fee po if may lahi yung cat, pero 500 na naman. So, po, anong Pwede na i-uwi after. yes. Oh, actually, hindi po agad. So,
sa mga kapatid po namin, after the procedure, meron po tayong short wait. So, kailangan po natin na hintayin magising yung aso o pusa. Depende po yun sa cat. Usually within an hour, nagigising naman ako. Kasi hindi po kami sobrang taas mag-dose ng anesthesia. So yung vets nga po natin, like nakita niyo po kanina, yung numbers po ng food kapon, nasa thousands na. So ilang libong aso po sana yung nakapo ng vet namin. Very experienced na siya, alam na niya kung ano yung dose talaga. So thankfully, hindi yan naabot ng over an hour unless baka extra sleepy talaga yung dog ninyo or cat, or baka may condition. Pero otherwise, usually within an hour, gising na kami. May age limit po sila. Sa limit po, alam ko, we start warning pagdating ng mga 5 or 6. So sinasabi po namin na syempre at around that age, pa-senior na or older na talaga yung aso or pusa. So sinasabi po namin na okay, may risk na po. So we can still go through the operation, pero syempre mag-sign po kayo or kailangan may consent po sa inyo na matutuloy nga po and alam niyo po na may chance po talaga na baka may masamang mangyari. So ako personally, actually, meron po akong aso, pero nung time na nakuha namin siya, hindi ko pa alam yung kapon. And now, he's 11 years old. Unfortunately, too old na talaga para sa kapon, so hindi ko na madala dito sa post. Pero if I knew lang sana earlier, pinakapon ko na. So siguro sa future pets mo baka, siguro yun ang gagawin. Move on na po tayo. Kung makikita niyo po, we have a few cats here, a few kittens actually, na nandito sa labas. Please don't touch. Ito po yung mga rescues natin na from kittens pa lang. Unfortunately, the past few months, nagkaroon ng parang kitten season. So ang dami po talaga na nagtatry mag-abandon sa amin ng kittens. Parang napulit nila sa labas or nanganak yung pusa nila, hindi nila maalagaan. Pero kung sinasabi namin, we don't believe in abandonment. So hindi kami kumukuha basta-basta na animals. Because we believe na animals are our responsibility. Buhay yan. Hindi yan parang bagay lang na basta-bastang binibigay or pinapasa-pasa. So ito po, yung ibang cases dito, na-rescue po namin, na kami po mismo ang nag-rescue. Tapos since limited po ang capacity natin dito sa shelter, kinailangan namin gumawa ng impromptu area here. Very convenient to kasi nasa labas na siya ng cage. So yung vet namin, si Doc Hazel, makita naman niya po agad, matututukan niya if may nangyayari sa kittens or may condition. And we also have a little cage here na fortunately ngayon walang aso, pero for dog po yan. So dyan namin nilalagay yung dogs na bagong rescue na kailangang tutukan. Fortunately yung last dog na nandyan, na-graduate na siya to the quarantine. So okay naman po siya, healthy. Yeah. Kasi itong mga kittens naman na po na to, hinihintay lang po nila na maging of age para mapakunahan. Kasi we can't vaccinate cats until umabot sila ng around 6 months old. Kaya sinasabi po namin, huwag niyo po hawakan kasi baka po may sakit sila na mapunta sa inyo and mapunta sa animals ninyo, or baka kayo, nakatulog kayo ng sakit from an animal outside, tapos mahawa po sila. Kaya no touching po talaga. Although, sobrang cute nila. Lalo na itong mga to na parati naglalaro. Tapos our first naman formal animal area is the cattery annex. So itong cattery annex, ang newest addition natin sa cat areas dito sa shelter. It's just a cattery like the other one na I'll show you later. Pero ginawa po namin siya dahil nagkaroon po talaga ng surge or influx of rescues ng cats. And dito po kasi sa POS, ayaw po namin nagsisiksikan yung animals. So makikita nyo po na lahat ng animal areas po dito, parang ang dami pang space, parang ang luwag pa, ba't hindi kami mag-rescue lang na mag-rescue? Well, na-observe po kasi namin na if siksikan po talaga sila, mas nagiging agitated sila, nagiging stressed, minsan nag-aaway-away, baka nag-shed yung fur. Kaya po, binibigyan namin sila ng ample space para tumakbo, magkaroon ng personal space. Pero makikita po natin na nagpo-bundle up pa rin sila dito po sa area nila, parang condo po nila yan. Yung po sabihin sa ibang cats, pero yun po yung favorite ko, si Eagle. Siya po yung pinakamalaking cat namin sa shelter. Opo, medyo mahaba po siya, tapos malaki, tapos medyo chunky rin po. Siya po talaga yung favorite. Hindi po, puspin po siya. Siguro malaki lang po talaga magulang niya, kaya po siya naging ganyan.
Pero nakakatuwa nga po kasi even if malaki siya, nakakatalim pa rin siya ng mataas. Kaya nakakakit pa rin niya yun. Hindi po ako sure sa exact age, pero I think nasa mga 3 or 4 years. Dahil nga po rescue, yung mga animals natin dito sa shelter, we rarely know yung tunay na age nila. Unless kitten or puppy namin na rescue, edi may accurate kami na estimate. Pero otherwise, parang may educated guess lang yung vets natin. Si Eagle, yes, lalaki. Ayun. Dito po tayo sa So ito naman po, you will notice na this is a cat area unlike the others. So ito yung feline quarantine natin. Papansin nyo na ang iba dito is naka-individual cages. So solo-solo. Ginagawa po natin yan dahil regulation po yun na registered animal shelters ng areas na non-porous na cages for both cats and dogs. So non-porous meaning walang butas sa gilid-gilid for the animals to interact with each other. Ginagawa po natin to isolate muna them one by one to see kung may conditions po ba sila, kung sa temperament nila, may sakit po ba, if may sakit sila, nag-recover ba sila ng maayos. Kaya hinihiwalay-hiwalay po natin sila. Pero parang waiting area po ito. After a while, if okay na po sila and nagkaroon na po ng free space in other areas, mag-graduate na po sila to yung other areas natin. How long sila mag-stay for this area? Depende po talaga kasi hindi consistent yung rate ng adoption for cats. So let's say maybe last month, may 3 cats na adopt, and then 3 of these cats can graduate. Pero let's say this month, isa lang, and then 1 cat lang po. So depende po talaga yan sa rate ng adoption. Dahil nga po, ayaw nating nagsisiksikan yung mga cats and dogs sa areas nila. So itong quarantine natin, nakahiwalay yan actually. Dito sa left ko, ito yung mga healthy cats. Dito naman sa right, ito yung mga FIV or FELV positive. So FIV is the feline equivalent ng HIV. Ganun to. So immunocompromised po yung mga cats yan. Ito, si TikTok ata to. I think kasi wala po si TikTok doon sa page niya. And alam ko si TikTok isang mata. Si TikTok, I think inborn yung eye niya na isa lang. Pero hindi po ako sure kasi mas dogs po ako. So, ayun. Pero I think si TikTok po yan. Hindi ko po alam kung ba't siya nakalabas. I think na-cleaning yung cage niya kasi wala pong laman siya. Next area po tayo. And kung mapapansin niyo po, we actually have a lot of cats na free roam. Yan po yung mga community cats natin dito sa POS. So we call them community cats kasi part na siya ng POS ecosystem. Hindi po sila adoptable. So para na rin silang mga co-volunteer o kaya office mate ng mga admin dito. And hindi sila restricted dito sa labas. Hindi ako sure kung nakita nyo sa pagsilip kanina sa admin office. Pero we do have some community cats na prefer nila pumasok dun minsan. So dati nung staff pa ako, parati akong may table mate, si Cherry. Parati siyang natutulog sa baterya ng laptop na ginagamit ko kasi yun yung warm spot. Ayun. So may kanya-kanya silang favorite spots. Yung mga community cats natin, usually sila na mismo yung pumapasok sa POS. So either nakakapasok sila sa gate sa harap or nag-over the backod sila dito sa likod kasi Ateneo na po yan. So, pagpasok po nila, pag nanonotice po namin na may bagong cat dito na hindi kapon, kinakapon na po namin. Tapos, okay, welcome sa community. May libre ka ng pagkain for life. Memorize na sila, sir, Yung cats, may community cats. yung community cats, hindi ko sila memorize lahat. Pero yan, si CQ, as in letter CQ, kasi parati siyang nasa K9 quarantine area. Tapos yun, yung masungit yung mukha, pero sobrang sweet, si Pepper po yan. Ito hindi ako sure. Ayun. So, may iilan sa kanila na alam ko, pero hindi ko sila memorize talaga. Itong next area naman natin, ito po yung cattery. So, just like the cattery annex, it's just an area where our cats can hang out and socialize with each other and also socialize with volunteers. So, kaya rin po may free space dyan sa gitna dahil pinapapasok po natin yung volunteers dito. An important
thing na ginagawa natin dito sa POS is we make sure na okay with humans yung mga animals natin. So, important po yun kasi karamihan ng mga rescues po natin dito are rescues from cases like cruelty, neglect, abuse. So, maaari po talagang hindi sila sanay sa malambing na actions, voices, or mga tao. So, dito natin i-introduce. Ano po? Nakita ko they're connected to other catteries. Opo. So they can roam freely roam. Opo, so ito po, this is the indoor cattery. Tapos connected din by a bridge na makikita natin later to the outdoor cattery naman. And makikita nyo actually, there's a small room dito sa loob if you come here. Diyan sa kanan, that's the catenary. So, makikita nyo na dito, sa area na ito, maliit yung catenary, pero may outdoor area rin sila na mas malaki naman. Yung catenary po, doon natin nilalagay yung cats na rescued, na kittens pa lang. So, parang dito na sila talaga lumaki sa shelter. Yan po yung designated area nila. So, possibly yung mga kittens na nakita natin doon kanina, pag lipat nila sa feline quarantine, dito po sila malilipat naman sa catenary. So, yun po yung mga cats natin. I think this is Lorna. Tapos ito si Tostadas. Tapos ito si Siki yung nagpapapansin. Dito naman po tayo sa next area. Watch your step lang po, medyo madulas po dito. Hindi po ako updated kasi end of poster ko. Pero ang estimate ko is I think around 120 cats plus minus 50 and 65 dogs plus minus 10. Hindi ko alam yung exact number talaga. So we also have dogs and cats in foster care. So yung foster ko yung temporary adoption. They're still false animals. Pero since onti lang space natin dito, binibigyan natin sila ng home outside. So usually to volunteers yan. Pero sometimes to rescuers. So let's say, for example, sabihin natin ngayon, may pumasok po na may banig siya na may 2 kitten. Wala na po tayong space dito sa post. Papalabasan na lang ba natin siya? I-kick out na lang ba natin? Siyempre hindi. Kasi we want an option for them to be able to take care of the kittens. Binibigyan po natin sila ng foster agreement. So sa foster agreement po, mag-a-agree po yung rescuer na cross animals pa rin yung kittens niya, pero siya po muna mag-aalaga. So in doing so, sinusuportahan po ng POS yung pag-alaga. So binibigyan actually namin ng pagkain or kung kittens ng milk, yung bottle, as long as may stock po tayo dito sa POS. So inconsistent po yan dahil nga po donations. Pero tinatry namin as much as possible i-support yung mga fosters. So included na rin po doon yung mga check-up sa vet. Ganun po, baka may sakit yung kitten o yung aso. Hindi po yung check-up dito. Pero may scheduling lang talaga yun. Kasi marami po tayong fosters. Talaga po, nag-foster po. Galing siya sa Ampon Alaga. And then time siya nung kaka-start lang ng pandemic. So na-turnover siya sa akin April. And then after a month, tinanong na ako ng Ampon Alaga kung gusto ko na rin ako. Tinanggap ko. Ayun, tawag po natin doon foster fail. Ayun, foster fail po yung tawag namin. So we always hope for a foster fail. Kasi a foster fail means, okay, temporary ko lang aalagaan yung aso or yung pusa, tapos biglang, ay, hindi ko na kaya i-release or ibalik. So, nag-fail yung foster kasi adoption na. So, that's what we call a foster fail. So, thank you for failing the foster process. So, ito po naman po, our first dog area. This is the canine quarantine. So, similar sa feline quarantine, makikita ito, individual cages sila. Meron po tayong ilang dogs, or 2 dogs here na wala muna sa non-porous cages dahil to nagkaroon po tayo ng influx talaga dito at one point. And hindi pa na-clear para ilipat yung dogs sa other cages.
Pero, ayan po, may mga dogs po tayo dito from yung abandoned program in Bora, Pampanga, na nabanggit din kanina, I think. So ito po, si Domino. That's one of our Pogo dogs na natitira pa dito. Si Domino, siguro medyo malala yung cruelty or abuse na naranasan niya nung time niya doon. Kasi very hesitant po siya when it comes to humans. Actually, kung lumapit ka po sa kanya, sobrang aggressive ng pag-snarl and bark niya. Pero pag nilalabas na siya, mas okay naman na siya. So baka may trauma lang talaga pag pinakalo yung cage. Pero take this with a grain of salt, hula ko lang po yun based on observation sa mga past cases. Ito naman po, makikita niyo po meron tayong Shih Tzu dito. So yun si Lexi. Si Lexi naman ay case of abandonment. So iniwan po siya ng owners niya. And nung una po, mahirap po makipag-socialize sa kanya kasi ayaw po niya sa mga tao. So ako personally, it took me 2 weeks ng paglambing sa kanya bago siya mahawakan talaga. Pero fortunately po, Lexi, yeah. Fortunately po, meron po tayong canine rehabilitation specialist dito na super galing po, si Sir John, na na-rehabilitate niya si Lexi. Now, pwede na siya lambingin all the time. Pero syempre, mas hesitant pa siya sa mga strangers. Siguro naman kahit tayo, maging hesitant din tayo sa strangers, di ba? Pero pag kilala ka na niya, okay na po. So, very sweet na si Lexi. So, dyan po, marami po tayong other dogs na may kanya-kanyang story. Pero, let's not go inside na lang muna kasi kakalinis na dito.